Good morning, my dear brothers and sisters. Isang maligayang pagtanggap po sa inyong lahat dito po sa Manila Cathedral as we celebrate today the 28th Sunday in Ordinary Time. We praise and thank the Lord for gathering us as a family today as again we continue to render Him our gratitude and our thanksgiving for the many blessings we have received. May isa pong bagay na ibinigay na imahen si Jesus sa ating mabuting balita. And that is the eye of a needle. Ang butas ng karayom na tinatawag nga sa pagsasalin sa Tagalog. At ano po ba ang itsura nitong butas ng karayom na ito? Meron po ba dito sa inyo ang nakapag-Holy Land pilgrimage na? Wag po kayong mahiya. Pag nakapag-Holy Land pilgrimage po kayo, libre nyo naman po kami. No? Meron na po ba? No? Hindi pa man po ako nakakapunta doon, pero ang eye of a needle, so to say po, is a hole in a big wall. Kumbaga, isang butas na maliit o marahil kayang lusutan para sa isang tao mula sa labas patungo sa loob. Kung gusto nyo pong umakyat dito sa ating dome, no? Parang eye of a needle po ang pagpasok diyan. No? Kahit ako, hindi po ako kasya diyan. No? Sa laki kong to. No? When you get and you wish to enter that eye of a needle, you have to really be empty and nothing so that you can really enjoy or have that pleasure to come inside that room or that place. You can't even take something with you. Marahil kahit bag mo mahirap ipagsiksikan papasok, kahit anumang mga bagay that we may call as an excess baggage we can even bring it inside us when we wish to enter that eye of a needle. At marahil ganito po talaga ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Every instance of Christian life, every point of our lives is an entrance into that eye of a needle. That we have to live, L-E-A-V-E, so that we can live, L-I-V-E. And how will this be possible for us? So that we can take off things, so that we can now live with our lives. Our first reading would like to teach us about necessities in life. Isang tao ang nagsasalita po sa atin kung papaanong nakita niya ang yaman ng karunungan ng Diyos kaysa sa mga yaman na mayroon siya. He even said that this richness are just like sand in this world. But God's wisdom is far more better than these other else. Nung pong 2 taon tayong hinagupit ng pandemya, isa po laging paalala ito sa ating, bring the essentials. Buy your essentials. At ang mundo po natin ngayon would like to invite us not only to buy or keep essentials, but sometimes it would cause you to bring unnecessary things. Mga bagay na magpapabigat lang ng bagahe, mga bagay na hindi naman pala kailangan sa buhay na ito. And for us to enter that eye of a needle, then it is for us to know, to embrace, to see, and value essentials in life. But more than knowing what is essential, may isang bagay pong gustong ituro si Jesus sa atin ngayong araw na ito. Kung ang pintuan o yung mata ng karayom na ito ay maliit,
hindi kakasya, mahanda po tayong mawalan, ihanda po natin ang puso nating masaktan, ihanda po natin ang puso natin para maturukan ng salita ng Diyos. The letter to the Hebrews would like to remind us of this, that indeed, the Word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirits, joints and marrow. Ilan po sa atin dito na kapag ka nagsisimba, would like only to have that good feeling. Nagsisimba lang ako, Father, so that I can feel good. Paano pag sinabi ko po sa inyo na sa kada papakinggan po natin ang salita ng Diyos at kada magdadasal po tayo, God would like to strike you with that sword. And He will not stop until you say, ang sakit naman nun, Lord. At every time we hear the word and pray, yes, it is for us to receive consolation, but sometimes it is far better for us to be hurt. Na unti-unti rin tayong mahiwa, matanggalan anuman ang mga hindi totoo, anuman ang hindi pa karapat-dapat sa atin, so that we can now enter fully into that eye of the needle. When we enter that eye of the needle, be ready to live so that you can live. Madami talaga tayong kailangang bitawan para mabuhay tayo na magmuli. Madami po sa atin dito gustong makinig sa misa, gustong makapagdasal ng maigi, pero tignan mo kamay niya, nasaan? Nasaan ang kamay? Nasaan ang mata? Ano-ano pinagtitiningin nandito sa loob ng katedral? Hawak-hawak kung ano ang magpapagiliw. Hawak-hawak ang wallet, akala mo mawawala naman. Iniisip na kung ano ang tanghalian mamaya. Akala ko po ba gusto ninyo magkaroon ng buhay at mabuhayan? Then at least for this moment, leave it for God. Madami po sa atin dito, Lord, I want to be healed, I want to be well, I want to have new life, embrace new life. Tignan mo, lahat ng mga triggers nandyan. Ayaw magkumpisal, ayaw magdasal, ayaw bitawan ang mga masasamang bagay. Sasabihin ng mga nanay sa mga magulang, gusto ko na pong talikuran yung nakaraan ko, Mami. Pero hindi mabitaw-bitawan si X. We have to drop something, to live on something, so that we can embrace God's life. Ang lakas po nung kapit nung lalaking ito sa kanyang yaman. He was so eager enough to approach Jesus and ask Him, "What must I do to gain eternal life?" Pero ayaw niyang iwan ang mga bagay na ito. Pero parang ayaw niya ring mabuhay ng maigi. Hindi po pinagbabawalan ng Diyos na magtrabaho kayo maigi, magkupkop ng mga bagay na pinagyayaman ninyo. Pero wag lang kumapit masyado. Walang buhay dyan. Binubuhay po tayo niyan. Pero sa unang bumitaw tayo sa Diyos, tingnan po natin saan tayo malalagay. Ano po ang kahihinatnan po natin? Let us try and ask the Lord to help us live things that will totally take us away from life. Things that will continue to distract us from God's will. And as we leave things behind, as we surrender things behind to God, know that it is God's life
and God's graces that will be for us.